Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin ngayon itong lumang video ni Thinking Pinoy. Okay, so this is a raw video na nakuha ko rin po kagabi na ginagamit pala ng mga dotarand sa katarantaduhan. Siyempre, mga tarantado eh. Diba? Ito po ay video maaring noong 2015 or 2016 pa. At kung inyo hong titignang maigi ang itsura ni Thinking Pinoy dito, ayan, ang layo ho sa itsura ni Thinking Pinoy ngayon na na mataba na tapos syempre kalbo, 'di ba? Lagi naman kalbo 'yun. Diyan may buhok pa. Oh. Akala ko nga ho ito kaninang madaling araw sa Twitter ko 'to nakuha. Pinost ito ni Crisette Laureta Chu. Okay? Alam ko siya, kung nagkakamali, siya yung nag-post nito. Oh, ay hindi, si ano pala, si Mr. Sasot. Sorry ha, kay Crisette. Si Mr. Sasot po ang nagano nito. Gamit yung kanilang ano bang page? Ah, basta hindi yung personal account niya, kundi yung isa. Oh. Anyway, ito po yung ginawa rito at mga pinagsasabi ni TP, ito po ay pang-promote niya kay dating Pangulong Duterte para iboto ng taong bayan. Nasabi ko nga sa GC namin, nina Carcleya, nina Go Philippines, Mami Peng, Ali Bugha, si DJ Byron, Music Topic and TV, sino pa ba? Si Paul, diba? Ngayon, eto sabi ko, hanep din si TP dumiskarte ng style ng kampanya o pag-promote kay Duterte bilang tanging pag-asa ng yeah, that's for for the motherland. Thank you, Yani. Yan, sa Twitter. Hanep din ka ako mag-promote ito ito, pakinggan nyo ha. Dinaan sa drama. Okay, vlogger po ito si Thinking Pinoy na naging kaibigan. Itong video ito, again, maybe 2015 or 2016. Ito ho ay pag-promote niya kay Duterte para iboto. Maririnig nyo naman dito sa video, ano ba talaga? Okay? Ang malalaman nyo kung anong petsa ito. Okay, pakinggan nyo. Ang sarap-sarap na po ng buhay ko. Kaya lang po naaawa ko rin sa mga kababayan natin na naiwan sa Pilipinas. Oh, Naaawa po talaga ako. Naawa-awa ko. Kasi po, kakain ako halimbawa sa sa Persia Grill sa GBGC. Tapos, nakita ko madalas po kasi kumain dun eh. Tapos, sakay ako ng taxi, pa uwi, wala akong makikita pulubi. Pero alam ko sa sarili ko, maraming hindi ko makain. Kaya lang po, nakikita ko po sa pagpipilian natin ngayon. Duterte lang eh. Yun lang. okay. So yan, 'di ba? Ulitin ko lang Ricardo Cruz. Ito pong videong ito, panahon pa po ito ng kampanya ni Duterte. Hindi po ito ang latest. Okay? Hindi ito ang latest. Okay? Kung makikita nyo itsura ni Thinking Pinoy ngayon, hanapin ko lang sige, pakinggan nyo lang to. Lang yun po. Yun lang yung aayos yung buhay nyo. Wala na po ako maisip. Napapagod, napapagod na po ako mag-isip. Kasi po, ang problema, wala na po akong pangarap sa sarili ko. Wala na po. Kasi po ako, mga kaibigan, ako po, drop out ako ng college. So, cum laude dapat ako sa math, sa UP Diliman. Kaya lang di natuloy kasi nagago ako. Tapos, Hindi na natuloy kasi naggago ako. Yun ibig sabihin doon. Loko-loko sa pag-aaral. Grabe itong mga DBS na to no. Pagdating talaga sa fake news, grabe ang lupit. I have no question regarding dito sa ni TP. Okay, video na to, kung anong intensyon niya rito, maliwanag is to promote Duterte. Halos lahat naman po tayo, tinignan natin si Digong sa ganyang klaseng aspeto, di ba? Ito yung video.
diyan ho sa Twitter, are, okey? Lahat naman tayo, naniwala tayo sa gano'n. Ngayon, tawag diyan, eto naman po yung, teka ha, itsura naman po ni Thinking Pinoy, ah, sa panahon ngayon. Yan, kasama niya diyan ay sina PBBM, okey, and then Thinking Pinoy 2022 po ito, and then si FL Lisa Marcos. At, sabi nga ni ni Thinking Pinoy, ano 'yan, naging magkaibigan sila ni FL. Dati dati naman ayaw naman niya talaga kay Marcos, eh. Sabi nga niya nun sa sa SOCMED, ilibing daw ng buhay si PBBM. Tapos noong 2017, naging magkaibigan sila ni FL Lisa. Kaya pala sabi nga ng iba, Grabe ang galing ni ni Thinking Pinoy mag-discuss ng batas." Sinabi rin ni TP, actually kaya naman may mga nadi-discuss akong batas, magaling ako sa math, oo. Pero sa batas akala niyo sa'kin lahat galing 'yon? Siya nagtuturo sa akin," sabi niya. Tsaka 'di ba nung professor siya, nagtuturo siya ng batas. Pinapa-sit-in niya ako kasi puwedeng mag-sit-in sa college. So pinapa-sit-in niya ako sa classroom niya. Sabi ni actually maraming nagulat ho dun kasi nung biglang, lumitaw si Thinking Pinoy, lalo na nung issue ng PPA, yung, bilas ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi ba yung mga yung, mga vloggers ng, UVIP or UVI poop, eh, pinaatake si TP. Kaya nagkaroon ho noon ng Team TP, 'di ba? Team Maharlika, o tawag ko Team Palaaway kay Maharlika. So, yun yun. Tapos nung nagkaroon ng shooting, sa Ilocos para sa MIM, naku ho, nagkagulatan. Kasi yung inaaway ng mga vloggers na sabi PBBM vloggers daw sila, pero ngayon, nasa kampo ni Imee, eh, langiya, kadikit nila Sandro, kakwentuhan, tapos etong sila nga pilit ng dinikit ang sarili sa Marcos, hindi man lang nakakwentuhan ng first family. O hindi, ambusin lang nila sa picture, tapos upload, o kaya ay utusan na, "Oh, pakisabi shoutout na mag-subscribe sa aking channel," yung gano'n. Oh, tapos nung isang beses pa sa eroplano, hindi ba kasama rin si TP, 'yan. So, magkaibigan pala kasi sila noon pang 2017. At saka wala pa namang ganitong alitan ang Duterte at Marcos, okey? Noon. Kahit na tawag diyan, ah, kahit na na pinabayaan ni Duterte si PBBM, 'di ba, sa kanyang, electoral protest. I mean pinabayaan, alam mo naman ang bunganga nun, 'di ba? Pero wala man lamang siyang pagbubunganga sa Supreme Court bakit napakabagal tapusin yung kanyang electoral protest, which is para kina PBBM, "Let's finish this business, whatever result, we will accept." Kasi kung ano resulta nun 'di mo naman puwedeng i-apela sa Korte Suprema yun, eh. Sila rin yun, eh, 'di ba? Okay, so tuloy natin yung video na ginagamit ng mga DBS pala ngayon sa pambubudol, para masabi lang na Duterte lang po talaga ang kailangan ng taong bayan. Overtime, nagtino lang ako. Tapos ang gusto ko lang sana, yung mga Pilipino na naiwan ko, maging kasi sarap yung buhay no na tinatamasa ako ba? Eh, ang problema po, hindi kaya ng konsyensya ko na maging masarap yung buhay ko. Tapos karamihan ng mga kababayan ko, hirap na hirap. Eh ngayon, halimbawa ngayon, Okay, yep, lately bago yung SONA ni PBBM, naandito sa Pilipinas na si TP. I think, 2 weeks before the SONA.
nandito siya sa Pilipinas. Tapos, ini-interview niya yung, mga cabinet secretaries, 'yan. Para ang purpose ng TP, para malaman ng taong bayan ano ba ginagawa nila, 'di ba? Kasi ako nga hindi ko alam, sabi ni TP. 'Di ba? Medyo medyo maanghang 'yun, yung salitang 'yun ni TP. Pero tama naman, 'di ba? So, una niyang isinalang doon si DOH Secretary Herbosa, 'di ba? Oo, 'yun. I don't know kung nandito pa si TP at tuloy-tuloy pa 'yun, no, hindi naman ito scripted, hindi na scripted. Lasing dito si TP, okey? Lasing si TP diyan. Ah, 'Yun paliwanag ng mga kaaway niya na nakakaalam do'n sa video na 'yan, okey? Again, ito po ay ginamit ni Thinking Pinoy, para ho kumbinsihin yung kanyang mga followers. Kasi ang dami niya ng followers kaya nga kinuha siya ng mga Duterte, eh. Ilan yung kanyang mga followers? Milyon po, oh, 'di ba? 'Yan yung tipo ng, vlogger na walang schedule, kapagka nagbukas ng live, dinudumog ng mga tao yung kanyang, opinyon, yung kanyang paliwanag, inaabangan. Oo, gano'n. Lahat naman po tayo dinanas natin 'yan, Miriam, 'di ba? Sabi niya, "But I'm sorry I campaigned for Duterte because ini-endorse ng super ate." Isa pang ano 'no, lakas mabudol tayo ni ate 'no. "May political will naman ang matanda. He has power of leadership. At meron naman talaga kaso abuser pala, nabudol ako." Totoo 'yan lahat sinabi niyo, 'di ba? Totoo 'yan. Hmm. Abusado pala, yun ang naging problema na, abusado. Tapos taksil sa bayan, dahil lang ipinaglalaban ang interes ng China. Walang problema kung hindi siya naging presidente ng Pilipinas, 'di ba? Kasi kung naging kang presidente ng Pilipinas, kahit po tapos na ang iyong presidency, eh, ano na yun, dapat para sa bayan ka pa rin, 'di ba? Ang personal mong, interest dapat nga para sa interes ng Pilipinas, hindi magiging interes na pabor sa ibang bansa, okey? Lalo na sa China, oh, okey? So, we're good, ha? Okey, so 'wag tayong magpapabudol sa mga 'wag na ho natin palang tawaging impatient, okey? 'Wag natin tawagin silang impatient. Tawagin na po natin sila na team pulbo ano, 'di ba team pulburon daw. Tawagin natin sila, ang mga DBS po na Pulmorons. Okay, sila po ang, team Pulmorons. Okay, 'yan ang itawag natin, mga moron. Hindi mga ob-ob, hindi nagre-research, papaniwala sa fake news. Naalala niyo yung pini-play kong video sa inyo rito, yung kay Jim Makabayan sa TikTok? Panoorin niyo yun, ang daming Jim na mga ganyang tirada, nakakatawa. Pero totoo na mga DBS o mga DDS, mahilig sila sa fake news, pinapatulan nila, 'di ba? Yung mga fake news. O yun, gano'n ho sila. Sa sobrang pagiging desperado, 'di ba? Sabi nga, ang taong nagigipit, saan kumakapit? Sa patalim, 'di ba? Eto namang mga DBS na desperado sa fake news ang kapit.